Magandang araw sa iyo. Handa ka na ba? Kasi ang mga materyales na pinadala mo sa amin, grabe, malalim. Pag-uusapan natin ngayon yung konsepto ng walang hanggang ebanghelyo. Pero hindi lang siya basta mensahe, di ba? Ang pagkakalatag dito parang isang blueprint. Tinatawag pa nga ang proyekto para sa kaganapan ng paglikha. So ang misyon natin ngayon, himayin to, simula hanggang dulo. Oo. At parang kanpanyo ng starting point, ang pinaka-core idea ay ito. Ayon sa mga tekstong ito, ang universe na ginagalawan natin parang beta version pa lang. Hindi pa tapos, may bug, ika nga. At yung bug na yun, kasalanan. Kaya itong walang hanggang ebanghelyo, ito yung grand plan ng Diyos para i-debug ang lahat, para ma-upgrade sa final version. At ang engine ng upgrade, isang cycle ng pag-ibig. Ipapakita ng Diyos yung pag-ibig niya, tatanggapin to ng mga nilalang, at dahil doon matututo silang magmahal pabalik. At yung pag-ibig na yon, yun mismo yung mag-aalis ng pagnanasang magkasala pa. Sandali, bago tayo lumayo, yung idea pa lang na hindi pa kumpleto ang creation, parang kontra-intuitibo, di ba? Hindi ba dapat perpekto na yan in the first place, galing sa perpektong manlilikha? Anong paliwanag ng source material dyan? Bakit kailangan pa ng kaganapan? Okay, himayin natin yan. Paano nga ba pumasok yung sinasabi mong bug sa sistema? Binabanggit dito yung dalawang pangunahing tauhan, si Helel, inilalarawan sa source mo bilang ang pinakamataas na anghel na nagrebelde. At syempre si Adan, na siyang nadaya. At dito nagiging very controversial ang pananaw ng teksto. Sinasabi kasi rito na itinakda na ng Diyos na gamitin ang pagbagsak nilang dalawa para may sakatuparan yung kanyang mas malawak na plano. Mahalagang maintindihan to. Sa lohika ng material na to, hindi siya aksidente. Hindi siya isang oops moment sa creation. Isa siyang kinakailangang hakbang. Isang prerequisite para umusad ang buong kwento. Wow, Pegka, teka, that's a radical idea. Itinakda. So parang sinasabi ng teksto na kailangan talagang mangyari. Kasamay nabasa ako sa notes mo na talagang nakakagulat. May espekulasyon doon na kung sakaling hindi si Helel ang nagkasala, posible raw na naglagay ang Diyos ng ibang ilalang sa posisyon niya para lang masigurong mangyari yung plano. Hindi ba parang tinatanggal na nun yung free will? Parang ginawa lang siyang puppet? At that's a very important question. At yan ba yung mismo yung tension na ipinapakita ng source? Hindi niya to direktang sinasagot, pero kinokonekta niya ang lahat sa isang bagay. Ang sentral na papel ng krus, ayon sa teksto sa kasalukuyang istruktura ng panahon at kalawakan, ang paglikha ay makukumpleto lamang sa pamamagitan ng krus. So kung susundan natin ang logic train na yan, anong ibig sabihin nun? Nangangahulugan na kailangan talagang may pumatay sa Diyos sa krus para umusad yung plano. Ang insight dito, ayon sa teksto, ay hindi lang ito basta pagbura ng record. Sinasabi na ang krus ay isang cosmic event na nagpabago sa mismong relasyon ng hustisya at pag-ibig sa buong kalawakan. Parang ni-recalibrate niya ang lahat. Okay, so a predestined fall to enable a cosmic recalibration. Napakabigat niyan. Pero kung ganyan pala ka-grand scale ang plano, paano to gumagana on the ground? Paano to nararanasan ng isang ordinaryong nilalang? Nakita ko sa notes mo may 3 yugto to o phases. Tama. Inilalatag ito bilang iisang batas, pero may 3 magkakaibang anyo. Isipin mo na lang na isang gamot na may 3 stages of application, no? Una, ang batas ng Diyos, o yung tinatamog na unang tipan. Ang trabaho nito ay maging parang salamin o isang diagnostic tool. Ang layunin niya, ipakita sa iyo ng malinaw, heto, may problema. Ito ang pangalan ng problema, kasalanan. So, stage 1, diagnosis. Para malaman mo kung ano ang sakit, anong kasunod? Ang pangalawa, ang batas ng anak, which is the cross. Kung yung una ay para tukuyin ang kasalanan, ito naman yung gamot. Ang layunin nito, patawarin yung kasalanan, itong solusyon. At ang pangatlo, na siyang pinaka-transformative, ay ang batas ng banal na espiritu, yung bagong tipan. Kung ang cross ang gamot,
Ito naman ang rehabilitation. Ang layunin nito ay bigyan ka ng kapangyarihan hindi lang para mapatawad, kundi para tuluyang pagtagumpayan yung kasalanan, para hindi na bumalik yung sakit. Kumbaga. Okay. Diagnosis, cure, and then rehabilitation. Malinaw yung flow. At kahit magkakaiba yung function, iisang treatment plan lang pala sila. Eksakto. At idinidigin sa teksto na hindi sila pwedeng paghiwalayin. Hindi ka pwedeng dumiretso sa rehabilitation kung hindi mo muna tinanggap yung gamot at hindi mo naman hahanapin yung gamot kung hindi mo alam na may sakit ka in the first place, di ba? Magkakaugnay sila. Nang makatarungan, kailangan munang mapatunayan na yung rehabilitation plan niya, yung mga utos, ay totoo, posibleng sundin. Pero paano mo ipapakita sa buong universe na pwedeng sundin ang utos? Hindi naman pwedeng mag-survey lang, di ba? Paano raw ito gagawin ayon sa source mo? Dito na pumapasok ang isa sa mga pinaka-fascinating na konsepto sa mga materyales mo, yung tinatawag na mga unang bunga o first fruits. Sila, ayon sa teksto, ang magiging Exhibit A, yung living evidence. Inilalarawan sila bilang mga saksing martir, mga taong nagmahal sa Diyos at sa kapwa hanggang sa huling hininga. Ang tagumpay nila laban sa kasalanan sa gitna ng matinding pagsubok. Yun ang magiging pinal na patunayan sa harap ng buong universe na, tignan nyo, posible pala. Mga saksing martir. Parang sila yung mga pioneer na magpapakitang posible ang imposible. So, sino-sino ba itong mga unang bunga na to? Hinati sila sa 3 distinct waves. Ang una, yung pioneer ng lahat. Yung unang-unang bunga. Si Jesus mismo. Siya ang blueprint. Ang pangalawa, ang pangalawang unang bunga. Sila yung first wave ng ebidensya. Ito yung mga banal pagkatapos ng Pentecostes na sinasabing tumanggap ng unang ulan, isang paunang pagbuhos ng banal na espiritu. At ang pangatlo at ang final wave ay ang pangatlong unang bunga, yung 144,000 mula sa aklat ng pahayag. Sila raw yung tatanggap ng huling ulan, isang mas matinding pagbuhos, at tatatakan sa panahon ng ika-6 na selyo, na inilalarawan sa source mo bilang isang panahon ng matinding global na pagsubok, bago ang katapusan. 3 waves of evidence. At ano yung grand finale ng pagpapatunay na ito? Ang pinaka-mic drop moment, ayon sa teksto, ay ang kanilang pagkabuhay na mag-uli. Yung tinatawag na unang pagkabuhay na mag-uli. Kapag nangyari na raw yan, doon na matatapos ang lahat ng debate sa universe. Ito na yung resibo, ang pinal na ebidensya na magpapatunay sa pag-ibig at katarungan ng Diyos. Walang duda. So, these first fruits sound like spiritual superheroes. Pero, sabi sa notes mo, at binibigyang diin to, na hindi ito galing sa sariling lakas, hindi dahil sa bakal na determinasyon. In fact, sinasabi pa na imposible para sa mga nilalang na mahalin ng Diyos o sumunod sa Kanya gamit lang ang sariling nilang kakayahan. Parang may kontradiksyon. Paano yun? What's fascinating here is inilalatag ng teksto ang isang napaka-spesipikong proseso. Hindi siya nagsisimula sa tao, kundi sa Diyos. Hindi siya try-order, kundi receive first. Ganito ang daloy. Una, kailangan dumating muna ang banal na espiritu sa isang tao. Hindi to optional. Pangalawa, yung espiritu rin ang magbubukas ng pangunawa nila para makita at madama yung tunay na lalim ng pag-ibig ng Diyos, na pinaka-ultimate na naipakita sa krus. So hindi ito pagsisikap na umakyat sa isang bundok para mahalin ng Diyos, kundi pagbubukas lang ng bintana para pumasok yung liwanag ng pag-ibig niya. Eksakto. At mula sa pagkaunawang iyon, mula sa aha, ganoon pala ako kamahal, moment, doon pa lang, sisibol yung tunay at kusang pag-ibig pabalik sa Diyos. Hindi pilit, hindi dahil kailangan. At ang pag-ibig na ito na isinilang mula sa pag-ibig na natanggap, yun ang magsusulat ng kautusan. Hindi na sa bato, kundi sa puso. At kapag nasa puso na ang batas, ang pagsunod ay nagiging natural na bunga na lang ng isang relasyon. Parang hindi mo na kailangan ng batas na bawal saktan ang mahal mo sa buhay. Kasi mahal mo siya, kaya natural lang na hindi mo siya sasaktan. Pag-ibig, hindi takot.
ang nagiging operating system. Isang kumpletong pagbabago ng motivation, from compliance to relationship. Okay, a beautiful plan powered by love. Pero sa lahat ng ganitong kwento, laging may kontrabida, may kalaban. At ang layunin daw ni Satanas, ayon sa nabasa ko, ay laging pareho. Hadlangan ng mga tao na maranasan at masuklian niyang tag-ibig ng Diyos. Pero tila nag-iiba yung pamamaraan niya sa bawat panahon. Tama, the goal is the same, but the strategy adapts. Kung titingnan natin yung mga halimbawa sa source, sa panahon ni Adan, ang strategy ay simple and direkta. Isang ipinagbabawal na bunga. Physical. Sa panahon ni Moises, nag-evolve. Ang taktika ay hikayatin ang mga taong labagin yung nakasulat na kautusan. Naging legal and moral ang atake. At sa panahon ni Jesus, mas naging tuso. Hinikayat niya ang mga tao na tanggihan ang mismong Mesiyas gamit ang kanilang maling interpretasyon sa kautusan. Ginamit niya yung mismong batas para itago yung tagapagbigay batas. Nag-level up yung diskarte? At dito tayo papunta sa kasalukuyan at hinaharap. Ano naman ang estratehiya niya sa tinatawag na huling isang linggo? Dito na raw magaganap ang kanyang endgame. Ayon sa teksto, ang sukdulang estratehiya ay hindi na lang basta tukso o maling interpretasyon. Ito ay magiging sa pilitang pagsamba sa isang entidad na tinatawag na halimaw o beast at yung pagtanggap ng tatak na 6066. Dahil sa kalikasan ng banta na ito, isang global system of forced worship, yung anyo at mensahe ng walang hanggang ebanghelyo ay magiging napaka-espesifiko at urgent. Magiging isang direktang babala na may tatlong bahagi. Sambahin lamang ang tunay na Diyos, yisanin ang sistemang tinatawag na Babylonia at huwag na huwag tanggapin ang tatak ng halimaw. Isang napaka-urgent at specific na mensahe para sa huling panahon. At dito ba pumapasok yung 144,000? At dito binabanggit ang napakahalagang papel nila. Hindi lang sila basta mga saksi na nadihihintay. Sila yung inaatasan na magpropesiya o magpahayag nitong urgent na ebanghelyo. At higit pa roon, sila mismo ay magsisilbing proteksyon at kanlungan, isang place of refuge o safe zone, ika nga, para sa ibang mga banal na maaring hindi kasing lakas nila sa panahon na iyon ng matinding pag-uusig. Sila ang frontline at rear guard. So, anong ibig sabihin ng lahat ng to? Sinundan natin ang isang napakalawak na plano? Nagsimula tayo sa isang tila itinakdang pagbagsak para lang mabigyang daan ang lahat. Dumaan tayo sa krus bilang cosmic solution. Nakita natin kung paano ito pinatunayan ng tatlong waves ng mga martyrs o unang bunga. At nalaman natin na ang kapangyarihan sa likod ng lahat ng ito ay hindi sariling sikap, kundi ang banal na espiritu. Ang dulo ng lahat ng ito, ayon sa mga tala mo, ay ang paglikha ng mga nilalang na malaya at kusang loob na nagmamahal sa Diyos. At dahil doon, ay karapat-dapat ng mabuhay magpakailanman sa isang perpektong mundo. If we connect this to the bigger picture, yung pinakalayunin talaga ay isang perpektong sangnilikha kung saan wala ng anumang bakas ng kasalanan. At ang dahilan kung bakit hindi na ito babalik ay dahil hindi natakot sa parusa ang pundasyon ng kaayusan. Ang pundasyon na ay isang matatag, nasubok at kusang loob na relasyon ng pag-ibig sa pagitan ng manilikha at ng kanyang mga nilikha. Isang universo na sa wakas ay tumatakbo na sa tamang operating system, pag-ibig. At para sa iyo na nakikinig, mag-iiwan kami ng isang huling kaisipan na maaari mong pag-isipan, base sa lahat ng nahimay natin. Kung ang pagsunod pala, ayon sa lohika ng tekstong ito, ay hindi ang simula kundi ang huling resulta ng isang proseso, isang resulta ng pagtanggap at pagsukli sa pag-ibig. Ano ang nagiging implikasyon nito sa tunay na kalikasan ng isang utos? Nagbabago ba ang kahulugan nito mula sa isang alituntuning na dapat sundin patungo sa isang pagpapahayag ng isang relasyon? Isang bagay na pag-isipan.